Ayo, what's up? Welcome back sa ating channel dito sa Steve H. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at eto, no, matindi tong pag-uusapan natin ngayon mga kababayan, no? Siguradong iiyak na naman ang mga DDS dito mga kababayan. At siguradong baka magalit po, no? Etong si Marcoleta na naman mga kababayan. Baka lang naman ang sinasabi natin, no? Dahil 100% na daw po na posibleng bumalik. Ito po nga si Senator Lacson dito po sa Blue Ribbon Committee mga kababayan. Kayo po ba ay sang-ayon o gusto nyo po ba na si Senator Ping Lacson ang humawak ng Blue Ribbon Committee, especially dyan po sa issue, no, ng flood control scandal na yan mga kababayan? Kaya lang asahan natin, no, na nandiyan pa rin si Marcoleta mga kababayan at talagang mainit na mainit tong si Marcoleta, no? Pero tanong ko lang, nasa na kaya yung mga testigo niya? Ano na nangyari doon sa mga testigong kanyang inilabas mga kababayan? No, wala na tayong naging balita eh. Ano na kaya nangyari doon sa mga yon, no? Ngayon, eto, no, babalik po etong si Senator Ping Lacson at syempre, hindi may iwasan na may magkokomento at magre-react po, no, na mga minority. At isa na nga po dyan sa nagsalita, mga babayan, no, ay etong si Senator 10K, mga babayan. Kilala niyo po ba si Senator 10K, mga babayan? Tawag nila dyan dati si si Boy 10K. Asa na kaya yung yung 10K na yon mga kababayan? Wala na ako naging balita rin no? Okay, so wag na natin patagalin to. Alamin natin tong balita na to. Alright? Let's go! 100% ang posibilidad na bumalik si Senador Ping Lacson bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa mga proyekto kontra baha. Yan 100% po na may chance ang magbabalik po etong si Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee as chairman mga kababayan. Okay? Ayon po yan kay Senate President Tito Soto at nakatutok si Ian Cruz. Nitong weekend pa, sinabi na ni Senate President Tito Soto na malaki ang tsansang bumalik si Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson. May posibilidad na baka sakaling makakumbinsi namin ulit si Senator Lacson. Siguro bago mag-November 10, medyo maliwanag na tayo dyan. Walang takbo niyan. Nakapag-meeting na kami niyan at lahat. Kanina, nang tanungin muli si Soto kung sigurado nang babalik si Lacson sa Blue Ribbon Committee na siyang nag-imbestiga sa mga maanomalyang flood control projects. Sumagot siya ng, I think so. Humingi naman ng paumanhin si Lacson sa hindi pagsagot sa tanong namin kaugnay niyan. Dahil galing sa surgery ang mata, kaya hirap pang magbasa habang nagpapagaling. Kaya naman pala, no? Siguro isa rin yun sa dahilan mga babayan, no? Naman kung sa hirap din naman nga kasi no na pag nag-iimbestiga ka, lilit kasi nung letra ng mga ano niyan no, yung mga testimonya minsan yan, hindi mo naman masasabi. So I think ang standard niyan is font size 12, I think mga babayan, no. So medyo maliit 'yon. No, so ito siguro isa sa mga naging dahilan po 'yun, no, yung pagkaka-opera ng kanyang mata o baka dahilan din 'yon kaya niya medyo binitawan muna etong Blue Ribbon dahil baka magpapa-opera po siya. Sakali ang ilan nilang kasama sa mayorya. Alam naman natin yung kanyang integridad at pangalawa, may experience siya pagdating sa investigation. In fact, lahat naman to lumawas sa kanyang privilege speech. No? Siya nagbigay ng detalye, siya nagbigay ng pangalan, siya nagbigay ng lugar, siya nagbigay ng amount. Kasi walang takers din no? And at the same time, I have to, na parang ako pinapagbita na sinasabing ako rin factor wala, no? Yun, isa rin yun mga kababayan, no? Yung sinasabi natin palagi. No? Kung hindi dahil din dito kay Senator Ping Lacson, baka wala rin yung mga hearing na yan.
No, at the same time, sinundan niya, no? Sinundan ni Senator Ping Lacson yung pong mga naging speech ng ating Pangulo, no? Doon po sa kanyang SONA. Kaya yun po yun yung parang naging eye-opener At tapos sinundutan pa ni Senator Ping Lacson. Kaya talaga namang pumutok, no, itong issue na to ng flood control projects. Kasi kung doon lang sa SONA, maababayan, ito isipin niyo to maigi. Kung doon lang sa SONA yan, pinag-usapan lang sa SONA, no, yung tungkol dyan sa mga flood control na yan, sa DPWH na yan, baka wala no, baka naging kwento na lang yan. Sa tingin nyo, kayo ba sa tingin ninyo, bubuksan yan? No, netong si Senator Marcoleta, ano sa palagay ninyo? No? Pero, nandyan po si Senator Ping. Sinundutan niya, mga kababayan. Diba? Baga, nag-follow up siya. Meron siya mga investigasyon kaagad, may mga detalye siya. Sabi nga dito, no, ni Senator Gatchalian. No? Halos siya yung nag-open Nagbigay siya ng pangalan, lugar, mga contractor, 'di ba? At nagkataon sumapul. Sa pool. 'Di ba? Tapos merong isang uupo sa Blue Ribbon na aangkinin. No? Na nagmamagaling. 'Di ba, mga kababayan? Kala mo siya yung nag-umpisa. Siya nag-umpisa ng hearing, pero diba, akala mo siya talaga yung maraming naimbestigahan tuloy natin. Kaling bumalik si Lacson sa komite, may tsansa bang mabawasan ang 15 miyembro ng mayorya sa Senado? Sa ngayon, wala pa naman, wala akong alam na nag-iisip. Sa ngayon, wala akong Para sa GMA. Alam nyo, sa tingin ko, no, yung usapin na yan, yung mababawasan yung mayorya, no, yung majority block. Sa tingin ko, sa nangyayari sa tinatakbo na investigasyon sa flood control projects, sa tingin ko lang wala siguro na walang mangyayaring ganyan, mga kababayan. Wala siguro mangyayaring ganyan, no, na magbabago yung liderato ng Senado. Kasi kung titignan natin maigi, marami talaga sa kanila, no, ang ayaw din ng korupsyon. No? Baka mapagbintangan pa sila, mga babayan. Baka sa kanila pa mabaling yung galit ng taong bayan pagdating po dyan sa mga korupsyon na yan. No? Kung talagang ipagpipilitan nila na magpalit ng liderato at mawala kay Senator Ping Lacson, no, yan pong chairmanship ng Blue Ribbon, binibigay nga sa kanila, ayaw nilang kunin diba? No, umalis si Senator Ping. Binanata nila si Senator Ping. Nilayasan ni Senator Ping. Ibinibigay sa kanila. Walang gustong kumuha diba? So, ito, malinaw na si Senator Ping talaga yung may matinding mandato pagdating dyan. Ang importante na lang dyan, mga kababayan, at kailangan gawin itong mga senador na to, suportahan nila. Diba? Kung sino yung lumabas sa tawas dyan sa investigasyon. Tawas Sino yung lumabas sa tawas dyan sa investigasyon na yan, pagulungin ang investigasyon, di ba? Matamaan ang matamaan. Baka naman kasi, inunahan kaagad nila itong si Senator Ping Lacson. Baka naman kasi, mula senador, bababayan, no, sa mga congressman. Di ba? Anong nangyari kasi inunahan kaagad nila Kinwestiyon nila, bakit puro senador? Nadadali. Diba? Which is para sa akin, no, nakikita ko lang, posibleng ganun Senador, kongresista, no, tapos andun na sa baba lahat. Diba? Hanggang umabot na tayo doon sa mga DPWH head, mga kung sino-sino pa, no, na konektado na yan. Okay? Pero sana lang, no, yung mga testigo ni Marcoleta, wag na muna siguro. Honestly ako, wala akong tiwala, no. Sorry dito kay Senator Marcoleta, pero wala akong tiwala doon sa mga testigo na nilabas. Well, pansariling opinion ko lang po 'yon, no. At ewan ko sa inyo, 'di ba? Ewan ko sa inyo doon sa mga nanonood po dito.
Ito actually yung isa sa mga interview ni Senator Soto, mga kababayan. So panoorin din natin to, no? I-share ko na rin sa inyo. Ito, Sen, derechahan na pong tanong, totoo bang may posibilidad ngang bumalik bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Ping Lacson? Yes, magkausap kami just a couple of days ago at before that, nag-uusapan na rin namin yan sapagkat nararamdaman ko rin na meron siya mga unfinished business doon. At yung clamor ng ibang mga kasamahan namin, yung clamor din ng mga publiko na naririnig ko, tinanong ko sa kanya, sinabi ko sa kanya, apparently nakakarating sa kanya. So, totoo naman mga kababayan, maraming sumisigaw, no, sa ating mga kababayan. Hindi ko sinasabing sambayan ng Pilipino. Marami pong sumisigaw sa sambayan ng Pilipino na hindi DDS. Ilaro natin kasi mga DDS ayaw nila kay Senator Ping. Ewan ko yung iba. O, yung mga sambayan ng Pilipino na sang-ayon kay Senator Ping na maging Blue Ribbon, no? Kaway-kaway po dyan sa ibaba, alright? Comment lang kayo dyan. Pakilike na rin po yung ating video, okay? So, tara. At this point, I think it's a yes. And definitely, magkakaroon kami ng pagpupulong ng Blue Ribbon Committee. Yung meeting lang muna and then we will be discussing that further. But I was hoping that we could do it this Monday. Pero kung kulang ang membership namin, we'll move it to another day. Yes, I think it's very positive at this point. Positive meaning yes. Yung yes po ba ay sigurado nang tatanggapin niya at babalik? 99%. Ano po ang... Para safeguard lang, 99.9%. Para sabon lang. Natuloy natin. 99%. So yes na po yun, SP. Ano po? Yes na yun. Kailan po inaasahan ang pagbabalik o muling pag-upo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Ping Lacson? We'll probably do it in a caucus, but by November 10, we can make it official. By November 10. Puntahan ko po kasi maraming naghihintay, SP, dito po sa hearing, ang tagal ng tahimik ang Blue Ribbon Committee, dito po sa isinasagawang hearing on flood control projects. Marami po ang nabitin. Kailan ho ba ang susunod na pagdinig? At by the time na magkakaroon na muli ng pagdinig, ay aasahan ba na si Senator Ping Lacson na muli ang makikita natin doon, nauupo? Most probably, and probably we will be holding it the second week of November. Kasi November 10 ang balik namin eh. Unless we decide, or they decided, he decides to do it earlier, like after November 11, ganyan, the 12. Puntahan ko rin po yung iba pang issue. Ano po ang epekto nito sa ongoing investigation sa flood control anomalies ng posibleng pagbabalik ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee? Wala naman po masyado, no? Kasi wala namang nangyaring hearing habang nung siya po'y bumitiw. Baga nabitin sa gitna. Oo nga, pero kailangan ito mas lumaganap pa eh. Ako tingin ko, isa yun sa mga dahilan kung bakit naisip ni Senator Lacson na tanggapin uli yung ikangay, yung alok na siya magbalik. Sapagkat ito, it's not confined to flood control. It should not be confined to flood control. Yes. It should be confined to any projects not only of the DPWH but also the Department of Agriculture, the Department of Education, ang daming mga Department of Health, yung sa PhilHealth and all that. Maraming dapat pang imbestigahan ng Blue Ribbon, hindi lang itong flood control. Ito, malapit na to malinaw na to, may mga sasampa ng kaso. Hopefully, within the next week or so, may mga kaso na may file ang ombudsman na ang Department of Justice, I should say. Pero may mga dapat pang ibang talakayin tingin ko, mabigat talaga ang magiging trabaho ng Blue Ribbon. Kaya nabuti na rin nakaisip si Senator Lacson na tanggapin.
It's Alam more... nyo, mas maganda yan kung wala si Marcoleta. Honestly. No? Si Marcoleta kasi mahilig sa debate, mga kababayan. Diba? Alam mo yon, ultimo yung chairman dinidebate niya. Why don't we focus doon sa issue? No, bakit hindi tayo mag-focus doon sa totoong issue? Bakit pati yung chairman ng Blue Ribbon, dinidebate mo, ini-issue mo? Diba? More of ano talaga, no, SP Soto, it's the system. Kailangan makita para makita ng Senate at ng Kongreso kung paano babaguhin yung sistema. Because like what you said, it's not just the flood control projects. Actually, posibleng lahat ng proyekto sa pamahalaan ay may lusot, may flaw sa system at may lahat ay nagkakaroon ng kickback. Correct. At saka ang nangyayari dyan, kung kukunti nung araw, paunti-unti, natotolerate, lumalaki, hanggang sa pumutok eh. Pagdating nitong mula ng mga, tingin ko, lumala ito just about the pandemic eh. Nung panahon ng pandemic, bago mag-pandemic and thereafter eh. Para bang... ewan ko, parang doon lumala eh. Doon talagang pati budgeting, pati listahan, pati ganun. Ako tingin ko lumala eh. 3 taon kaming nawala sa pwesto, pero yung 3 taon na nawala kami eh. Dami nangyari. Hindi maganda yung mga naririnig namin eh. Na mga kwento sa amin eh. Totoo naman yun, mga kababayan. No? Ito pa, siguro maidagdag na rin natin to. No? Tignan natin. Ay, nawala. O yun, anyway. No, yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. At syempre, maraming salamat po sa palagi po ninyo dyan. Shoutouts po sa inyo mga kababayan. Sa mga susunod nating video, baka mag-shoutouts tayo sa dulo ng mga video natin. Okay, so abangan nyo po yan. Okay, so kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace and health.